Hello guys! Welcome back to my channel. Last Monday po, August 5, 2024, nagkaroon ng parang market crash, no? Bumagsak ang ilang markets po, no, na medyo malaki-laki. Dapat ba itong katakutan? Dire-diretso na po ito. Yan ang pag-uusapan po natin. Welcome back. Ayan, pag-usapan po natin yung mini crash na nangyari last week, August 5, 2024, na yung index po no ng Japan, no, Nikkei 225, nag-drop po no mahigit 12%, I think almost 13% po. Alam po namin ito kasi sa work po namin, binabantayan po talaga namin no ang Japan market. At nagsunuran din po yung ibang markets, no? At nagkaroon po yata ng fear of recession, no? Pero hindi naman ganun kalaki sa ibang market. Yung Japan talaga ang tinamaan po talaga, no? At ang sabi po ng iba, no, suspect number 1, no, na yung Feds daw po, no? Kasi ang sabi po ng iba na nabasa ko po, no, nagkasabay-sabay po kasi, no, yung mga hindi magagandang bagay, no? At ito yung isa yung nag-decide ng Feds na i-remain sa hindi nila ibinaba no ng Feds ang interest rates nila, and ina-expect kasi ng market na ibababa pero hindi nila binaba. At sa mga baguhan po sa stock market, no, pag mataas po ang interest rate, no, mababa po ang stock market. Pag binaba po ang interest rate, lilipad po ang mga markets po, no, aangat ang mga markets. Pero ang sabi ng Feds ay stay put po muna, no, stay put po muna, no. Ngayon, and sobrang tagal na kasi na mataas ang interest rate, no, sa US, no? And ang kinakatakot po kasi ng maraming tao, no, na baka tuluyan na talagang tamaan ng economy, no. For the meantime, no, okay lang naman na 1 year, no, a little bit over than 1 year, pero kinakatakot kasi ng maraming tao, no, pag tumagal kasi na mataas ang interest rate, baka ano talaga talagang sumama na talaga ng sumama economy, no. So medyo natakot din po ang mga investor kasi syempre nandun yung expectation na ibababa na po ng Feds very very soon ang kanilang interest rate, no. Ayan. And suspect number 2, ito pong pinag-uusapan ng karamihan, yung SAM rule, no? Na yun nga, yung sa labor data, hindi po maganda yung lumabas na labor data sa US po, no? At ito po yung sinasabi ni SAM rule, no? Na kapag umangat ang employment, no, by 50 basis points, no? Compare from its 12-month low, ay recession is underway. At ang sabi nga po ng iba, na marami kasi predictor po no ang recession, no, pero sabi po nila napaka-accurate daw po nito kasi nako-correlate daw po nila ito sa mga recession na nangyari po in the past po, no. Ayan. Pero marami rin po nagsasabi, I think pati yung inventor nitong Samro, na hindi naman talaga guarantee daw po ito, no, na magkakaroon talaga ng recession. For the reason na syempre iba rin po yung mga anong tawag po nito, iba po yung condition syempre in the past, no, at ang mundo po natin nagbabago, so maaaring nag-a-adjust din po ang mga bagay-bagay, no. Katulad na lang po ng inverted yield curve, no, i-google niyo na lang po ano to inverted yield curve. Pero in the past, no, for how many years na po, no, actually nung 2018 may kasama po ako na foreigner po, no, sa akin team. Lagi niya sinasabi, ako nag-inverted yield curve na, inverted yield curve na. Sabi niya, magre-recession na, ganyan-ganyan, babagsak na ang market, etc. etc. Pero ang tagal na po, ang tagal na po ng 2018, 2024 na po, 6 years, no? Pero hindi naman po ganon. Pero in the past, napaka-accurate daw po ng inverted yield curve. So, no one knows pa rin po talaga, no? Kung ano kung talagang ano ba epekto po nitong labor data po na to, no? But anyways, dahil po masama yung labor data sa US, tumaas ang employment, syempre nagkaroon ng pangamba ang mga market participant, no? At suspect number 3, dito po tayo talaga magtatagal po dito sa pinakamalaking impact na nangyari po last week, yung unwinding of the yen carry trade. Again, no, unwinding ng yen carry trade. Okay, no? So kung hindi niyo po masyado naintindihan, kumuha po kayo ng bulak at punasan niyo po ang inyong ilong. Or tissue, pwede din po. Alright. Ano po ba ang yen carry trade? Tingnan po natin ang interest rates po, no? Yung graph ng interest rate po ng Japan, no? Wala po ba kayo napapansin, no? Since late 1990s, no? From 1999 pa ito, halos zero na po ang interest rate sa Japan, no? 0.1. Kung hindi ako nagkakamali, nag-fluctuate siya between 0 and 0.1. Ibig sabihin, sobrang baba po na interest rate sa Japan. Almost free umutang sa Japan. Bakit ginawang ganun ng Japan, no? Kasi nga po, nagkandaloko-loko po sila. Nag-crash syempre yung economy nila nung economy ba? O yung markets nila.
Nag-crash yung 1989 and then panlaban po nila po ito, no, na ibaba yung interest rate, no, para medyo sumigla-sigla po ng konti. At ginawa po nilang drastic na almost zero. Ngayon, ang nangyari po, dahil almost zero, almost free umutang, no, sa Japan, no, ito po yan. Ito po, i-explain ko na yung yen carry trade. Ganito po kasi yan, siyempre, no, kung uutang tayo sa nanay po natin, no, siyempre, hindi tayo tutubuan ng nanay po natin. So, pwede tayo umutang sa nanay natin. Halimbawa, utang tayo ng 1,000 sa nanay natin. Nay, pautang 1,000. Tapos, papautang mo sa kaklase mo na nangangailangan. Halimbawa, walang pambili ng libro, no? Yung kaklase mo. O sige, pautangin kita 20%. Ang tubo in 1 week. Di ba? Panalo. Kasi hindi ka naman tinubuan ng nanay mo tapos may tubo ka sa kaklase mo. Di may libre kang 200 kasi 20% ang interest mo sa nanay mo. Parang ganun po yan, no? Ibig pong sabihin, since almost free umutang, no? Sa Japan, no? It's almost free na umutang po doon. Pero syempre, uutang ka in yen, no? Utang ka na in yen. Kasi ang hope ng government, sumigla economy ng Japan. Kaya lang, hindi nila nakuha na marami pa mga tao ang matatalino. Umutang sila na umutang sa Japan kasi libre. No, almost free. Biro mo naman, 0%, 0.10%, no? And then, bumili sila ng foreign currency. Ba't mo kailangan bumili ng foreign currency? Kasi mag-i-invest ka sa ibang bansa na mas mataas ang tutubuin mo. Kaya lang, syempre, meron kang currency risk po dito, no? Kasi pag biglang lumipad ang yen, patay ka dyan. Patay ka kasi mas malaki yung babayaran mong utang, no? Pero so far, anong nangyari po sa Japan, nag-weekend ang yen po, no? So, panalo ang mga yen carry traders po, no? Ayan. So, ininvest nila sa iba't ibang lugar, no? Emerging markets, ganyan. Sa mga treasuries, no? Alam po, like lately, no? Sa US, mataas ang interest rate. And sabi po nila na Australia, New Zealand, Mexico din yata, no? Mataas din po yata interest rate, no? So, yun. Bibili sila ng mga foreign currency, invest nila sa treasuries, no? And then, yung ipapacket nila yung difference, kasi yan, wala naman masyado interest, no? Ayan, corporate bonds, equities, commodities, yung iba, pati cryptocurrency, ini-invest po nila sa cryptocurrency po, no? Ayan. And some estimates na nasa 500 billion to 1.1 trillion daw po ang value ng yen carry trade, no? Umabot daw po ng ganyan. So, hindi ko po alam ang exact figure, no? At nag-build up po ito for many decades. At i-google niyo po itong Mrs. Watanabe. Nakakatuwa po itong Mrs. Watanabe. Marami daw pong housewives sa Japan, no? Since naghihirap ang Japan, no? Nahihirapan sila sa economy nila. Marami daw po mga housewives na they took matter into their own hands, no? Na sila ay nag-invest at nag-trading. At isa sa mga popular daw po na ginawa ng mga housewives sa Japan ay yung tinatawag na yen carry trade. Basahin nyo na lang po ito, no? Alright. Ayan. Ano ang problema? Ano ang problema ngayon kung may yen carry trade? Ayan. Nagtaas ng konti ng interest rate ang Japan. Kung hindi nyo po napapansin, konting-konti lang naman. From 0.0 to 0.1, tinaas po nila to 0.20 to 0.25. Ayan po, makikita po niyo, no? So, naging 0.25. Nagtaas sila ng konti. Konti lang naman. Ano ang problema? Pag nagtataas po kasi ng interest rate ng isang central bank, no, katulad ng Bank of Japan, nag-i-strengthen yung sarili nilang currency kahit konti lang. So, ibig sabihin, lumakas po ang yen. Hindi niyo ba napapansin, no, lately, nagmamahal ang yen, no, sa mga mahihilig mag-travel po sa inyo. Alam niyo po ito, no. So, kapag tumaas po, nag-strengthen ng yen, humiram ka ng yen, may utang ka na yen, no. So, it means mas lumaki yung utang mo kasi lumakas yung yen, eh. So, ibig mong sabihin, yung ibang mga nag-yen carry trade, no, medyo may konting takot sila. So, yung ilan po sa kanila, no, ay nag-unwind. Ibig pong sabihin, kinlose na nila yung position nila. Ibig sabihin, binenta po nila, no, yung asset na ininvest nila sa ibang bansa, binenta na po nila. They took yung foreign currency, kung ano man yung foreign currency na yun, kung Mexican peso ba yun o US dollar, no? And then, binalik nila sa Japan, bumili sila ng yen para bayaran yung utang po nila. Again, no? Dalawa po ang nangyari, ha? Binenta po nila yung asset nila outside Japan at bumili silang lang yen para bayaran ang utang po nila. Ngayon, ano po ang problema dito? Dalawang bagay ang nangyari, no? Pero dun muna tayo sa pagbili ng yen. Since bumili sila ng yen, so nagkaroon po ng buying pressure, no? Nagkaroon ng malakas na demand sa yen, no? Tumaas ang demand sa yen. Ibig pong sabihin, lalong lumakas ang yen. Yung konting pagtaas ng interest rate, lumakas yung yen,
may nagbilihan ng yen kasi nag-unwind sila ng position, lalo lumakas tuloy ang yen. Ngayon, nung lumakas ang yen, yung mga tao na hindi pa nila iniisip na mag-unwind ng position, nakita nilang ngayon. Pagtingin nila sa chart, uy, lalong nagmahal ang yen Naku, yung utang ko ay lalong tumaas. So yung mga hindi nag-unwind, napaisip tuloy sila na mag-unwind ng kanilang position, no? Sa kanilang yen carry trade, no? Na binenta din nila ang asset nila at bumili sila ng mas maraming yen para bayaran ng kanilang utang at nagkaroon na po ito ng, alam niyo na po, no? Rinse and repeat 100 times, no? Na nag-strengthen, natakot, unwind, buy, strengthen, etc. 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 no? So, umikot po ito, no? Ayan. At ang estimate po nila, no? Ayan, tingnan po muna natin ito, no? Wala ba kayo napapansin, no? Sa mga gusto pong mag-Japan, no? Ang laki po na itinaas ng Japan, no? Kita niyo po dito sa chart. In 1 month, no? 7.51%. Ang laki po nito para sa isang major na currency, no? Nagmahal bigla ang yen. At alam po ito ng mga mahihilig mag-travel, no? Buti na lang, nauna na po ko sa inyong gumalas sa Japan. Okay, ayun. And some estimates po, no, says yung na-unwind daw po, no, in such a short period of time is 200 to 250 billion dollars daw po ang na-unwind. At hindi pa daw po ito tapos ang pag-unwind po na ito. So, syempre, no, kapag biglang sumipa na 250 billion dollars, no, talagang mararamdaman po yan ng mga tao buong mundo po. Ang laki po kasing pera po niyan. The sudden unwinding of positions around the world, medyo na-shock ng konti ang market, no? Nagkaroon kasi ng volatility, no? Unang-una sa foreign exchange. Siyempre, no, ang daming binenta ang daming binili na yen, tapos binenta mo yung foreign currency mo. Siyempre, talagang nagkaroon ng volatility sa foreign exchange. And then yung mga asset na pinagbebenta nila all around the world, no? Sa New Zealand, sa US, sa Mexico, whatever, no? Siyempre, nag-cause din po ito ng volatility po, no? Ayan, kaya medyo nagkaroon ng konting shock sa mga market, no? So, yun lang naman po ang konting explanation ko ano po ang nangyari last week. Pero mukhang medyo kumakalma na po siya, no? Pero ang tanong po ba dito, long term ba ito, no? Panic na ba tayo? What to do, no? Actually, no, laging parehas lang po ang sinasuggest ni Warren Buffett at marami pong value investor po, no? Na no one knows what will happen, no? Wala pong nakakaalam. And always invest cautiously. Every time kay bull, kay bear market, of course, syempre dapat maingat ka. And always think in terms of probabilities. Po ang bilid ko po sa inyo, no? Ayan, alright. So, yun lang naman po ang ating kwentuhan po ngayon. At ang mga bagay na kinuwento ko po sa inyo ay hindi po galing sa akin. Nabasa ko lang po. Kaya kung sa tingin po ninyo mali, sisihin nyo po itong si Reuters at sisihin nyo po itong si Plain Bagel. De joke lang po. Hindi naman po tayo expert sa economy, no? Pero if you want to learn further, basahin nyo po yung mga articles po na to at ito. Kung sino man yung channel po na to, no, si Plain Bagel. Magaling po itong si Plain Bagel. At hanggang doon lang ang kwentuhan natin. Disclaimer, basahin nyo na lang po, no? Like, subscribe, share, hit the notification bell. Comment po tayo sa baba. God bless po sa inyo. To God be the glory in happy investing. Bye!